may I call Jazz to pray for us? Okay. Sana po na naintindihan yung mabuti yung mensahe para sa araw na ito. So, ini-encourage ko po ang bawat isa kasi chapter 1 pa lang ito ng Ruth. Ilan lang po ang chapters ng Ruth. Meron pang 2, 3, 4. So, sa mga kabataan, alam ko mahilig kayo at excited malaman about love life. Yung story ni Ruth at ni Boaz, isa ito sa pinakamagandang story about love life. Kaya ako nga nabasa yung Ruth nung bata pa ako, excited din ako ano yung love life. Mga kabataan, sabi ni attorney, huwag nating i-miss ang mga pagtuturo ng Panginoon sa atin. So chapter 1 pa lang yung napag-aralan at i-share sa inyo ni attorney. Actually verses 1 to 7 pa lang ito. So pagbalik ninyo, sana nag-take notes kayo at para maintindihan nyo at i-reflect nyo uli ang tinuturo ng Book of Ruth. Okay, so sa mga kabataan, alalahanin natin si Ruth at si Boaz. Ano yung love story nila? Okay? So, sana walang nasayang na oras sa bawat isa. Bago ako kumanalangin, isa-summarize ko lang. Wala pong exemption sa pagsubok sa bawat isa sa atin. So, kailangan tayong mag-exam sa Panginoon. Bata man tayo, youth man tayo, teenager man tayo, middle age tayo, nanay, tatay, lola, wala pong exempted. Kailangan tayong mag-exam para umakyat tayo sa susunod na antas ng ating pananampalataya. Hindi tayo pwedeng baby habang panahon. Kailangan din tayong maging nanay at tatay sa pananampalataya. Ano pa yung isang magandang, bakit mahalaga yung mga trials sa buhay natin? Di ba, ang goal ng bawat mananampalataya is to be like Jesus, yung karakter ng ating Panginoon, mapagmahal, mapagbata, patience, kind, yung bunga ng banal na espiritu. At ang trials na pinagdadaanan natin sa bawat stages ng buhay natin, ito ang kaparaanan kung paano ma-build ang karakter natin, kung paano makita si Kristo sa buhay natin. Kaya wag nating sayangin. At ang panghuli na sinabi ni attorney, ano yung sinabi niya? Hala, walang nakaka-remember. Huwag niyong i-miss ang pagkakataon na makita niyo kung paano ang Diyos ay gumalaw sa buhay niyo at sa buhay ng ibang tao. Tama po ba, attorney? Ito yun. Huwag nating sayangin yung mga trials natin sa buhay natin. So, iba-ibang stage tayo ngayon. May mga kabataan dito, iba yung problema nila sa tatay at nanay. Iba yung problema ng mga lolo. Di nyo pa problema yung mga aray-aray, sakit sa katawan. Hindi nyo pa problema yung pang-tuition. Hindi nyo pa problema yung magkakaanak ba ako o hindi. Sino yung magiging asawa ko? Paano ko pakakainin yung asawa ko? Paano ko pakakainin yung anak ko? So mga kapatid, tayo ay nasa iba't ibang stage ng buhay natin. At ang Diyos ay kasama natin sa iba't ibang stages ng buhay natin. Alam niya ang simula at ang katapusan. Saan ka pa magtitiwala? Sino pa ang pagtitiwalaan mo? Tayo pong lahat ay tumayo.
Tayo po ay mananalangin. Maring kayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay. Minsan nalulungkot na kayo, naiinis kayo. Minsan gusto niyo nang mag-back out sa faith ninyo. Minsan ang dami niyong tanong sa Panginoon. Pero ang Diyos ay hindi nagkakamali kung bakit niya inaalaw ang mga problema sa buhay natin. Alalahanin natin na sa bawat mga problema na pinagdadaanan natin, kailanman ay hindi tayo binibitawan at pinababayaan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin at isara ang ating mga mata. Kapatid, maaaring ikaw ay may mga pinagdadaanan. May mga problema sa trabaho, sa pamilya, sa kalusugan. Problema rin sa mga kasama sa opisina, kasama sa bahay, mga sakit na pinagdadaanan. Alam ng Panginoon lahat iyan. Alam din ng Lord kung paano mo siya sinasabi sa Kanya kung ano ang gagawin. Alam din ng Lord kung ikaw ay lumalapit sa Kanya o tumatakbo sa Kanya. Sa oras na ito, kapatid, habang ang lahat ay nakasara ang mga mata, gusto kong i-meditate nyo sa puso ninyo. I-search natin ang puso ng bawat isa. Sa mga pinagdadaanan ba natin sa buhay, sa araw-araw man ito, o anumang klaseng problema mayroon tayo ngayon. Nagiging mapanumbat ba tayo sa Panginoon? Mapananong sa Panginoon? O tayo ay lumalapit, lalong lumalapit sa Kanya o humihingi ng biyaya niya, ng lakas niya upang pagtagumpayan ito. Mga kapatid, i-search po natin ang ating puso. Tayo ba ay nagtatanong na sa Panginoon, Lord, bakit? Ginagawa ko naman ang lahat pero ganito pa rin. Lord, nakakapagod na. Kausapin mo, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Praise you, God. Mga kabataan, I know hindi kayo exempted. Maraming temptasyon sa labas. May mga times na naiinggit kayo o nag-iisip, bakit ganito ang buhay ko, hindi katulad ng iba? Naitanong mo ba sa Panginoon at nasabi mong, Lord, salamat po sa lahat ng pinagdadaanan ko. Alam ko ito ay para sa aking kabutihan at inaayos mo ang aking karakter at personalidad. Sinabi mo na ba sa Panginoon, Lord, kasama kita. Kaya kong maglakad, kaya kong harapin, sapagkat kailanman alam ko di mo ako iiwanan. Lord, sinasabi mo ba rin sa Lord na, Lord, ako ay magpe-persevere, ako ay magpapakatatag, pananampalataya ko ay pananampalataya ko, I will be strong in my faith. Palalakasin ko ang aking pananampalataya dahil alam ko, ikaw ay inaakyat mo ako sa isang antas ng aking pananampalataya at inahayaan mong makita ko ang kaluwalhatian mo, ang milagro ng buhay sa panahong ito. Let us all pray. Lord, patawad po sa mga pag-uugali namin, sa mga pagtatanong, sa mga shortcomings namin kung kami ay may pinagdadaanan. Salamat, Panginoon, at nandiyan ka palagi. Nakakalimutan man namin, Panginoon, na kami ay dapat lang lumapit sa iyo anumang uri ng problemang mayroon kami. Lord, hayaan mo kami magpagsevere sa aming pananampalataya, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga pinagdadaanan, Panginoon. Hindi man namin nakikita ang simula, subalit alam mo ang katapusan, Panginoon. Ikaw na gumawa sa amin, ikaw na humulma sa amin. Ikaw, Panginoon, na nagligtas sa amin. Tinatawag mo kami at sinasabi mong, ako
ay sa iyo. The Lord is saying right now, you are God's. Pag-aari ka ng Panginoon. Ibinigay niya ang lahat para sa iyo. Mayroon pa bang hihigit dyan? Kaya ka ba niyang pabayaan? Thank you, Lord, na alam namin na ang bawat isa may pinagdadaanan. Subalit ang lahat ng ito ay kaya naming harapin dahil si Kristo ang nasa amin. Ang banal na Espiritu ang maghahari sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pakatatagin mo kami sa aming pananampalataya. Turuan mo kaming mag-spend ng time sa iyo araw-araw. Tulungan mo rin ang bibig namin ay manalangin. Bagamat may mga times na hindi namin makita ang joy of praying, O Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, na ang mga kapatid ko na ito ay patuloy na lalago sa kanilang pananampalataya. Dahil si Kristo na nagsimula sa amin, Panginoon, ay tatapos ng gawain para sa amin, Panginoon. You are a faithful God, Panginoon. Kami ay susunod sa iyo. Kami ay papasakop sa iyo, Panginoon. Maraming salamat na kailanman ang hipo mo, ang pagmamahal mo ay nandiyan, Panginoon. Di man namin ito makita, di namin maramdaman, but we have the assurance that you are always with us, even in the most difficult and darkest time of our lives, O Lord. Salamat, Panginoon, sa walang humpay, sa sukdulang pagmamahal mo sa bawat isa, Panginoon. Kami ngayon na tumitindig sa iyo, Panginoon. Kami ay nagre-recommit sa iyo. Lord, we are going back. You are our first love. Ikaw ang unang pagmamahal namin, Panginoon. And because you are our first love, we can love our families, we can love our husbands and wives, we can love our children, we can embrace even the testings and trials of faith that is ahead of us. Maraming salamat. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. All these things we pray in the name of our mighty and loving Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen, Amen, Amen.